Eto na naman ang China mga tol, 'no? Hindi pa sila nadala do'n, hindi pa sila nakuntento doon sa ginawa nila sa BFAR, yung pag-water cannon nila do'n. At meron na naman kinabukasan lang mga tol, 'no? Kinabukasan lang. Sabi rito, muling, tinira ng water cannon ng tatlong barko ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Yung nakaraan, yung isang araw ay sa ano, sa Scarborough, 'no, sa Bajo de Masinloc. Ngayon naman sa Ayungin Shoal naman, 'no, ML Kalayaan nasira. Naku, yan ikinasira na ng, barko ng Pilipinas mga tol, 'no? Pero since na hindi siya armed attack, hindi mo masasabing, puwedeng ma-trigger yung, tinatawag nating Mutual Defense Treaty. Pero ito, nakaperwisyo na at nasira yung ML Kalayaan mga tol. So, ano kaya ang magagawa ng ating gobyerno tungkol diyan? Yan ang ating panonoorin mula rito kay, John Reps mga kapatid. Yan, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kanya at kung bago ka pa lamang dito, trip mo yung mga ganitong klaseng commentary, reaction sa mga balita ngayon, partikular dito sa West Philippine Sea. Huwag mo kalimutan mag-subscribe mga kapatid. So wag na natin patagalin pa, panoorin na natin to. Matapos bombahin ng water cannon ng Chinese Coast Guard ang mga barko ng BFAR kahapon sa Bajo de Masinloc, kaninang umaga naman ay muli na namang nakatikim ng water cannon ang mga barko ng Pilipinas sa Ayungin Shoal na ikinasira ng isang supply boat. Tulad ng paulit-ulit nating sinasabi na tama yung ginagawa ng China kung pinaniniwalaan talaga nilang soberanya nila 'to. At mali ang ginagawa natin na kinikilala rin naman nating soberanya natin 'to, pero hinahayaan lang natin silang gawin ito sa atin mga tol. Dapat yung aksyon nila, tayo ang gumagawa nun, 'di ba? Matapos ang nangyaring insidente kahapon sa Bajo de Masinloc kung saan binomba ng Chinese Coast Guard ang mga barko ng BFAR na naging dahilan ng pagkaroon ng mga damage ng barko, sa Ayungin Shoal naman ngayong umaga abay nakatikim na naman ng water cannon ang tatlong barko ng Pilipinas, kabilang dito ang Philippine Coast Guard vessels na BRP Cabra, dalawang supply boat na Yunay sa Maywan at ML Kalayaan. At gaya noon, hindi pumapalag ang Philippine Coast Guard kahit na kinakawawa na sila ng mga Chinese Coast Guard at Chinese Maritime Militia. Yun nga yung nakakainis dun mga tol, 'di ba? Kasi wala tayong kakayanan, kasi hindi natin kayang gamitin yung ating, claim nung arbitral ruling natin mga tol, parang display lang din siya. Puwede kasi natin yung ipamukha sa kanila, 'di ba? "Uy, meron kaming ganito." 'Di ba? Pirmado niyo, nakapirma kayo sa UNCLOS. 'Di ba? Ang UNCLOS mismo nagsasabi na bawat bansa merong 200 nautical miles na exclusive economic zone. Bakit hindi niyo nirerespeto yung mismong pirma niyo, 'di ba? Puwede nating gawin sa kanila 'yan mga tol, 'di ba? Puwede nating ipamukha lagi 'yan, pero hindi natin alam kung ano yung parang kadenang nakagapos sa ating, Philippine Coast Guard mga tol, at bakit ganyan lang hinahayaan nila na ganaganyan lang sila ng China. Tulad nga ng paulit-ulit nating sinasabi sa ibang bansa mga tol, yung mga Coast Guard dun talagang, mahigpit ang pagbabantay nila sa kanilang karagatan. Kahit na merong dispute o wala mga tol, talagang 'pag pinaniniwalaan nilang kanila yon, bawal kang pumasok dun, at 'pag pumasok ka makakatikim ka talaga ng consequence. Dito hindi, 'di ba? Ang tagal-tagal na nating kini-claim, pinagsisigawan natin 'yan. Kahit presidente sinasabi wala ni inch ang ipamimigay natin diyan. Pero hindi natin makuha, hindi natin makita sa aksyon, hindi natin makita sa gawa, 'di ba? Dapat tayo yung dumidepensa rito, pero tayo yung pinapaalis. Wala tayong depensa, wala na nga tayong opensa, wala pa tayong depensa. My goodness. Nakanang 'yan. Dahil sa paggamit ng water cannon ng China laban sa mga supply vessel ng Pilipinas ay nagdulot ng matinding pinsala sa makina ng ML Kalayaan. Hindi na gumagana ang sasakyang pangdagat at seryosong mapanganib sa buhay ng mga tripulante nito. Sa kasalukuyan, ligtas na hinatak ng Philippine Coast Guard vessel na BRP Sindangan ang ML Kalayaan pabalik sa Ulugan Bay sa Palawan. Bukod pa rito, ang BRP Cabra ay napinsala sa palo nito matapos direktang matarget ng buong lakas ng water cannon ng Chinese Coast Guard.
Ang mga sasakyang pangdagat ng Philippine Coast Guard at ang mga supply boat na Yunaisa May 1 at ML Kalayaan ay sumailalim sa walang ingat at mapanganib na harassment nang malapitan ito ng Chinese Coast Guard at mga Chinese Maritime Militia vessels sa kanilang paglapit sa Ayungin Shoal. Taliwas sa disinformation ng Chinese Coast Guard na ang Yunaisa May 1 ay binangga daw kasi ang CCG-21556. Sa kabila ng mga sukdulan at walang ingat na pagkilos na ito, ay matagumpay na naabot ng Yunaisa May 1 ang BRP Sierra Madre at ang muling pagsupply ay nagpatuloy. So eto na nga, no? Hinahanap pa rin natin hanggang ngayon si Senator Robin, no? Na lakas at buong tapang niyang sinasabi nung mga nakaraan sa Senate hearing na wala naman daw nangyari sa loob ng 6 na taon, mga tol. Nagawa niyang maglakbay diyan, 'di ba? So ngayon, 'di ba, inihiling ng mga taong bayan na nakapakinig sa kanya doon, marami tayong nababasang comment na subukan naman niya sumama sa resupply mission para makita niya, no? Tingnan natin kung kaya niya pa ring ipagtanggol ang China, mga tol. Actually, tahimik na nga siya ngayon eh. Sa mga nagaganap, 'di ba? Hindi na natin siya naririnig, no? Wala na tayong nababalitaan, no? Katulad nung ginawa ng China sa BFAR nung isang araw, tas ngayon, eto naman ngayon, na kinasira na ng barko ng Pilipinas, mga tol. Kasi malakas ang impact nun, ha? Ang lakas ng pressure nun. Kung pauulan ng ka lang, syempre parang ambon lang yun, ulan lang yun. Pero kung talaga irerekta sa'yo, ang lakas ng pressure nun. Kaya nga tinawag na water cannon eh. 'Di ba? Nasubukan mo na bang humawak ng pambomba ng bumbero? Yung hawak-hawak mong ikaw yung nagbobomba? Kasi kapag itinodo yun, talagang ang bigat nun. Parang hindi kaya-kaya basta hawakan ng isang tao na walang train at mahina ang braso. Papalo sa mukha mo yun. Ang lakas kasi talaga ng pressure niyan. Lalo pa kaya to nasa barko, mga tol. Ang lakas ng pressure niyan. Talagang itutulak nila yung mga barko, mga tol. At tulad nga ng lagi nating sinasabi, hanggang kailan tayo papayag na ganyan-ganyanin na lang tayo, di ba? Kaugnay nito ang paggigiit ng China na ang mga aksyon nito sa paligid ng Ayungin Shoal ay isang lehitimo daw na mga hakbang sa pagpapatupad ng batas ay walang batayan sa international na batas. Dagdag pa rito, nagpahayag ang National Task Force on the West Philippine Sea na matinding pag-aalala sa sinasadyang disinformation o pagpapakalat na maling ulat ng China na isinasagawa sa pamamagitan ng mga opisyal na channel na binabaluktot ang mga katotohanan sa lupa. Ang sistematiko at pare-parehong paraan kung saan isinasagawa ng People's Republic of China ang mga iligal at irresponsableng pagkilos na ito ay naglalagay ng isang katanungan at makabuluhang pagdududa sa katapatan ng mga panawagan nito para sa mapayapang dialogo. Ang kapayapaan at katatagan ay hindi makakamit nang walang nararapat na pagsasaalang-alang sa mga lehitimo, maayos at legal na naayos na mga karapatan ng iba. Kaya nga sabi ko nga 'di ba? Paniniwalaan mo pa ba yung sinasabi ng China na pro-peace sila, na para daw sila sa kapayapaan? 'Di ba? Lagi nilang sinasabi sa Pilipinas sinasabotahe natin ng kapayapaan, tayo yung gumagawa ng gulo, tayo yung nagpo-provoke sa kanila. Biruin mo, ganyan ang ginagawa nila. Kahit na naman nakasaad sa international law, 'di ba? Nakasaad sa UNCLOS na permado nila na 200 nautical miles ay nasa loob yan ng EEZ ng Pilipinas o Exclusive Economic Zone, which is hindi nila kinikilala, hindi nila binibigyan ng respeto. Ultimo pirma nila, mga tol, hindi nila ino-honor kasi nakapirma sila sa UNCLOS, mga tol, 'di ba? Hindi nila ino-honor. So pagdating sa usaping pangkayapayapaan, anong ine-expect natin dito sa China, mga tol? Wala. Wala tayong ine-expect diyan. Gagawin at gagawin nila yung alam nilang para sa kanila, yun ang tama. Kahit na alam din nila at the back of their head, mga tol, na mali rin naman yung ginagawa nila. Pero mas nananaig kasi yung nila yung panggigipit nila, yung pagiging ganid nila nangingibabaw sa kanila yun, mga tol Lalong-lalo na alam nila wala rin naman palag sa kanila international law. Wala rin naman palag sa kanila ang UNCLOS. Pilipinas, ganyan, wala rin palag, mga tol, di ba? Wala tayong palag sa kanila Di ba? Pwede ba tayo maglokohan? Di, pumapalag tayo. Asan? Si John Reps nga sabi Pilipinas, wala na naman nagawa. Tuloy natin, mga tol. Ang Pilipinas ay patuloy na kumikilos alinsunod sa internasyonal na batas, partikular na ang UNCLOS at ang 2016 Arbitral Award.
ang Pilipinas ay hindi mapipigilan sa paggamit ng mga legal na karapatan sa mga maritime zone kabilang na ang Ayungin Shoal na bahagi ng ating exclusive economic zone at continental shelf. Maganda yan, no? Maganda yan, no? Hindi tayo napipigilan at paulit-ulit pa rin naman nating ginagawa yung ating mga karapatan, yung pagdadala ng supply, patuloy na pag-claim, patuloy na paggawa ng mga diplomatic protest. Maganda yan kasi pinapakita talaga natin sa buong mundo na atin yan. Yun nga lang ang hindi maganda. Paulit-ulit din natin habang ginagawa natin o habang kiniklaim natin yan, paulit-ulit din nila tayong ginaganyan mga tol. Ang gusto ng Pilipinas, by the book, 'di ba? Maging law-abiding country, 'di ba? Susunod tayo sa international law, sunod tayo sa UNCLOS at pinanghahawakan natin yung Arbitral Ruling Award 2016 mga tol na parang display lang kasi una-una balewala sa China yung international law na sinasabi natin. Balewala sa China yung UNCLOS na sinasabi natin. At balewala rin sa China yung 2016 Arbitral Ruling Award na sinasabi natin. Ang nagmamatter lang sa kanila o ang mahalaga lang sa kanila is yung tinasabi nilang historical claim nila at yung sarili nilang batas mga tol. Hanggat walang enforcement o walang kumakastigo sa kanila sa kanilang illegal na ginagawa, paulit-ulit nating sinasabing illegal, ang sinasabi naman nila legal na aakma at talagang nararapat lang ang mga ginagawa nila, wala daw silang nilalabag na batas. So dalawang nagkokontrahan yun. Sinong mananaig? Mga tol. Patuloy nilang ginagawa yan kasi wala namang international law na kumakastigo sa kanila. May international law. Imagine nyo to, paulit-ulit nating sinasabi sa mga reaction natin. May international law. May law. Pero wala naman nagpapatupad ng law na yon. Basta ang ano na lang, kanya-kanyang paggalang na lang at sumunod ka kung gusto mo. Kung ayaw mo, bala ka, di ba? Parang ganun na lang ang nangyayari mga tol. Alaring kwenta no? Kaya tingnan nyo, patuloy na ginagawa ng China yan. Nakasalalay na lang sa kakayanan ng Pilipinas mga tol. No, nakasalalay na lang sa atin. So kung ang ating mga kongresista, ating mga mambabatas, ating mga senador, pag-uusapan yung mga tungkol sa mga political career nila at hindi nila masyadong tutugunan, eto, alam naman natin tinutugunan nila, no? Pero sabi nga ng Coast Guard, kulang na kulang talaga yung kakayanan nila. Wala, lagi tayong gaganituhin. Samantala, tinanggihan ng Chinese Foreign Ministry ang resolusyon ng Philippine House of Representatives na kondinahin ang iligal na aksyon ng China sa West Philippine Sea. Ayon kay Chinese Foreign Ministry spokesperson Wang Wenbin, matatag na tinatanggihan ng China ang resolusyon at walang batayan na pumuna at nilapastanganan ang China. We firmly reject it, anya sa isang pahayag. Inulit din ni Wang Wenbin ang mga nakaraang pahayag na ang South China Sea Arbitration Award ay illegal, walang bisa at hindi ito kinikilala ng China at hindi rin tatanggap ng mga claim o action batay sa award. Nilabag ng Arbitral Tribunal sa South China Sea Arbitration ang prinsipyo ng pahintulot ng Estado. Ginamit ang jurisdiksyon nito sa ultraverse at pagrindir ng award sa pagwawalang bahala sa batas. Isa itong matinding paglabag sa UNCLOS at pangkalahatang international na batas. Ang award ay iligal na walang bisa at hindi rin tinatanggap o kinikilala ng China at hindi kailanman tatanggap ng anumang paghahabol o aksyon batay sa parangal, dagdag ni Wang Wenbin. Sinabi rin ni Wang Wenbin na dapat itigil na ng Pilipinas ang pag-hype up ng maritime dispute at paglabag sa soberanya ng China at sa halip ay makipagnegosasyon at kumonsulta sa China para sa kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Anya, muli naming hinihimok ang Pilipinas na ihinto ang pag-iingay sa mga alitan sa dagat sa pagitan ng China at Pilipinas. Itigil ang paglabag nito sa soberanya at provokasyon sa dagat ng China. Bumalik sa tamang landas ng paglutas ng mga alitan sa maritime sa pamamagitan ng negosasyon at konsultasyon sa lalong madaling panahon at magtrabaho kasama ang China para pangalagaan ang kapayapaan at katatagan sa South China Sea. Ayon kay Wang Wenbin. Sa mga pahayag ni Wang Wenbin mga tol, malinaw na wala na tayong magagawa mga tol, kundi ang pumalag na lang talaga. Ipilit natin yung claim natin. Kung dadaanin natin sila sa legal, wala. Nagsasayang lang tayo ng oras dyan mga tol.
Wala na talaga 'no? Palagay ko nga talaga ang tanging, magwawakas na lang talaga 'to sa gulo na lang talaga sa giyera mga tol. Hindi hindi kinikilala ng, China. Malinaw na sinabi nila 'di ba? Illegal daw yung, UNCLOS mga tol, yung hatol nung, Permanent Court of Arbitration 'di ba? Illegal daw yun. Hindi nila kikilalanin at never nilang kikilalanin yun mga tol. So, para saan pa yung hawak-hawak nating gano'n? Walang kuwenta yun mga tol. 'Di ba? Siguro papanigan tayo ng international law, international community na rumerespeto sa UNCLOS, pero para sa China, o 'di magtawag na kayo ng kakampi ninyo. Gano'n sila kayabang mga tol, gano'n sila kaangas, 'di ba? So, ano pang, aasahan natin sa kanila, 'di ba? Para saan pa yung mga diplomatic protest na pinapadala natin sa kanila? Wala na lahat kwenta 'yon. Kitang-kita na ng taong bayan, eh. Kitang-kita na natin mula dun sa mga pahayag nila, eh, 'di ba? Talagang, hahantong na lang 'to mga tol. Eto na lang yung magiging ano niyan, solusyon. Talagang dun na nga lang sa ayaw natin mangyari 'no? Noong Miyerkules, pinagtibay ng kapulungan ng mga kinatawan ng isang resolusyon na igiit na ang China ay nagpapatuloy sa panghihimasok nito sa teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea. West Philippine Sea! Ahito! 'Di ba? Yung resolution, House resolution ginawa ng mga kongreso, ang congressman, asa pa tayong tatanggapin ng China 'yon? Hindi nga nila kinikilala ang international na batas, yung resolution pa ng Pilipinas. Kaya yung, isang araw 'di ba nag-reaction video tayo dun kay Sir Pau PH about doon sa batas na gustong ipatupad ng Senado, 'di ba, na makakapigil na daw sa pambubuli at panghaharas ng China. Palagay ko malabo din umubra 'yun mga tol. Malabo din umubra 'yun. Hindi tatanggapin ng China 'yon, 'di ba? Makikipagmatigasan 'yan. Kung gusto sasabihin lang nila sa atin, eh, kung talagang mapilit kayo, labanan niyo na lang kami. Parang gano'n na lang mga tol ang ending niyan, 'no? So ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dito sa videong napanood natin? Comment ka na lang sa baba mga tol, pag-usapan natin 'yan sa comment section. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.